Kaya akala natin, yung seed, kaya pa, nandiyan sa mga halaman. Hindi, nandiyan din yan sa inyong katauhan. Bago sinabi sa tao, be fruitful, inuna mo lang i-bless sila, and God blessed them. Search yung meaning ng blessed. Lahat ng katangian para masurvive sa mundong ito ay nasa iyo. Eh di ka pinag-iiyak sa Diyos, hindi mo naman problema ka, parang makain, parang trabaho. Hindi ka pinag-iiyak sa Diyos. Bakit? Inless ka eh. Dala mo yung katangian kalaya ng Bill Gates. Dala mo yung katangian kalaya kay Elon Musk. Kung sino ang bilyonaryo yan. Meron ka noon. Alam mo, isumula sa ating Diyos. Kaya hindi tayo 5 number. Praying with 5 billion steps according to recent studies. 5 billion steps. Bakit yan gumagana? Gamitin eh. Kaya umihin ko lang kung maganda ng mahirap. Taas ng poverty natin. Bakit? Kasi mali ang tulong. Kami ang ibigyan. Kung lahat sana negosyante, mali na ang percentage ng ating pera. Kaya kayong dalawa, discover your vision. Discover your goal, your dream. Because marami nag-aasawa, hindi pa tapos maging magbunga, pasok sa relasyon, o hirap-hirap kayo maging magbunga. Bakit? Kasi kung kayo hindi nagiging bata, yung mga bata na ang priority. Eh ikaw, meron pang unfinished goals, unfinished business, hindi pa tapos ang mga maging abogado, hindi pa tapos mga maging arkitekto. Kasama ko pa pag-i-struggle yun, eh proseso ng Diyos, order, maayos. Kaya gusto nyo ng stress-free life, may ino-offer ang Diyos. Ayaw nyo lang maniwalaan. Lalaki, ang una sa idea ng Diyos, work. Nilagay ng Diyos yung lalaki doon sa Garden of Eden. Hindi nila ang makalagkan. Gusto ng Diyos, maging maayos ka. Because yung garden ay hindi literal na garden. Garden in Hebrew means order. Order. Gusto ng Diyos maging order din ang buhay natin. Kaya dalawang beses sinabi doon, God put the man to work and take care of it. Ang work in Hebrew means vision, pangarap, goal. Ano gusto mo maging pangarap? Sa lalaki nila sinabi, lalaki ko pare. Kaya hindi ako nagtataka kung kayo mga girls attracted sa mga lalaki determinado. Hindi tumatapay sa mga pangarap. Diba? Attracted din sa mga lalaki. Yung may pangarap, yung tambay, yung asa kay mama, asa kay mami, asa kay daddy, attracted pa rin sa mga lalaki. Diba? Hindi naman. Kaya, sino nga gusto mo ito? Ha? Tuloy yung vision. Kaya lang, kasi magkakasama na, hindi na pwede dalawang pangarap. You cannot create two visions in the house. Because two means D. D vision. Two means D. D-I. I can only give you division. Paano yun? Siyempre, kakasama ng lahat ng tao makakatulong sa goals mo. Ikaw din. Kakasama ng mga tao makakatulong sa pangarap mo. More time, more attention to them. Eh, wag nila kung tulungan to you. Hindi na kayo makakapag-usap. Wala na kayo tayo magkita. Wala na kayo tayo mag-usap. Kasi hindi sa kakapag-usap. Wala kanyang master. Wala kanyang doctorate. Hanggang sa ayaw hindi na magkapag-usap. Wala na quality time. Hanggang sa nagbibintangan na. Like ako, may pakalanan. God offers a system or process how to put order in our life. Garden of Eden. Ano yung Eden? Ang pagkakaroon ng Eden, it's a spot on the earth na mayroong open communication sa Diyos at sa tao. Even the historians, archaeologists, psychology, or scientists, hindi makikita yung Garden of Eden. Because it's not an actual place. It's an environment created by God. So you want your marriage to work, put it under the standards of God. Yung mga politiko nagsasabi, yung kurso ng divorce sa Kongreso, not all marriage
evangelist are reading to heaven. So, no? Stupid. Your marriage is supposed to work inside the environment of heaven. Tama? Diba? It's supposed to work inside the environment created by God. Kaya pag nilabas mo yung sarili mo doon, ayaw mo maniwala na kailangan ng bahay mo ng love araw-araw. Kailangan nila yung araw-araw. Kailangan lagi sila nalalambing. Pag ayaw mo maniwala doon, talagang magkakaroon ng problema sa inyong pag-aasawa, na inyong relationship. Ayaw nila maniwala dapat nire-respeto sila. Ano sila nire-respeto? Ayaw mo niya kumahalin, Lord, hindi ka na-entitled to God. Hindi ka na-entitled sa rights mo mag-question, magbigay ng kondisyon bago mo gawin. Ganon din sa Israel. Wala kayong rights mag-question. Paano ko siya magmahalin, hindi mo niya ako nire-respeto? Hindi na kayo entitled to God. Dahil ang democracy ay galing sa Greek people, Greek civilization. When you deal with God, you only have one option: comply. Unconditionally. Para mas madaling i-respeto, mas mabigyan kayo ng tip sa atin. Sipin yung tatay niyo siya. Kasi ang tatay hindi pwede sagot-sagutin. Ang tatay hindi pwede insultuhin. Di ba? Kasi nagawin mo sa tatay mo, lumay sa lumahay dito. Ayaw mo na i-respeto. Di ba? Ganun yung sila itrato, parang tatay. Kasi sooner or later, pag 20, 30, 40 years na kayo nagsasama, ramdam nyo na yan, mas gusto nyo sa bagay tatay, daddy, kesa honey. Yun ang template na bigay ng Diyos eh. Ngayon, sa iyo naman, para mas madali mahalin. Ang babae, isipin nyo sila, baby nyo. Kasi galing sa katawan niya, ang lumabas sa katawan mo, decision nyo yan. Hindi ka mo pinili, di ba? Hindi ka tinutukan, hindi ka pinarsan. Okay? Galing sa katawan kasi decision mo sa pinili mo. Okay? Isipin nyo sila ay baby mo yan. Ha? Paano natin itrato ang baby? Ano? Bawal gutumin. Bawal saktan. Iniingatan lagi. Lagi binibigyan ng papasaya. Alam, malakas din sa sense of humor. So, baby, lagi pinapatawa. Kaya attracted din kayo sa lalaki malakas ang sense of humor, di ba? Huwag masyadong seryoso. Ha? Kaya lagi siya sa sense of kidding mo. Isang kidding mo yan. Malinaw ko sa'yo. Parang baby nyo ang babae. Mas madaling maganda ng relasyon. Di ba? Hindi mo siya kututuin, hindi mo siya papahiyakin, hindi mo siya sasaktan. Hindi mo talaga magagawa ng Diyos eh. Kaya sabi niya sa Malakay, I will turn the hearts of the father to their children and the children to their father. Family ang solusyon sa lahat ng ating problema. Gusto niyo mababuhay nyo? Gusto niyo? Ang Harvard University nagkaroon mag-aaral. Sinundan nila yung buhay ng mahirap at mayaman. Yung iba doon naging doktor, yung iba naging ganito, yung iba doon naging presidente pa ng Amerika for 85 years. Ginagawa nila ang gawin. Pag 85 years na ngayon, yung Harvard study. Kasi yung mga pagkaroon sa web, as a YouTube. Ang sabi doon, the healthiest and the happiest people who live on earth are those who invested in relationship. Pinagmahabang ng buhay ng tao. Yun naman ang desire natin, mapabuhay natin, di ba? Masaya mabuhay dito. Kaya kung gusto mo na wala kang pakiramdam doon. Dito ka mag-enjoy. Dahil doon wala ng feeling o happiness. Sabi ni Jesus. Yung happiness doon wala ng sadness. Dito lang yun. Pero, may secret sa kanila. You want to enjoy life? You want a life? Avoid stressing one another. Huwag i-stressin ang mga isa. Bakit? Kasi yung mga sakit na minana nyo, natutulog, kaya wala kang isyo, matigising yan. Yung lahat ng
Newsweek, headline, 2020, tapos sa kita, simula sa stress. Kasi may black, or hindi mo black, may liquid na lumalabas sa brains natin kung tayo na yung stress. At yung liquid na yan, na negatibo, pumupunta sa weak part ng katawan natin. Hanapin yan, yung mahina, prapte na katawan mo. Mahina yung lungs mo kasi change mo ko ng load mo, yan ang atakin. Kaya tayo nag-travel sa atay, yan ang naman atakin. Stress in one another will shorten your life. Kaya sabi ni Einstein, Albert Einstein, sabi niya, marriage is a risk. Kung sabi yung risk, pwedeng risk yung buhay. Risk daw marriage. Kasi nga, ang mga papatay sa'yo, yung lagi na kami mo, yung lagi kausap mo. Sino ang asawa mo? Pero binigay siya kondisyon. Great scientist ito ha. You will enjoy the journey together as husband and wife if you have one spirit. Sabi ni Jesus, kayo magiging one flesh. Einstein, one spirit. Ang one flesh, kailangan lamang ng one spirit. Naintindihan? Kasalanan ng desisyon, iisa lang kayo. Huwag ka mag-decide mag-isa. Huwag mo siya mag-desisyon. Dahil kung mag-desisyon yung babae, sa dahil ng pinit, nagkawin-kawin na kami ng buhay. Nagpatukso sa demonyo, katabilang mo na yung aspa, yung aspa mo lang ginawa, nanonood lang. Ang nangyari after, pinanaya sila sa Garden of Eden. At simula na, naroon sila ng koneksyon sa Diyos. At ang kanilang mga anak ay nagpapatay. Naputo ang koneksyon ng Diyos sa kanila. Kaya ngayon nag-asawa kayo, naputo ng koneksyon sa magulang, you now have the option to reconnect yourselves to the one who created the both of you. Reconnect yourselves to God. Otherwise, kakawin daw mo ang buhay ninyo. Ano ba na? Amen. Without God is a dangerous man. Amen. Without God is a dangerous man. Agree? Dahil ninervisin ang wife niyo sa inyo. Kapag minsan hindi narinig sa inyo, Diyos ka. Sinahin niyo option to reconnect yourselves to God. Ito sila nangyari sa Garden of Eden. Pinili niyo maging malaya. Sino kayo ako? Yun naman the option. The floor is now open for you to decide to reconnect yourselves to God. And that's not an option. Or does it? Hindi yan pwedeng desisyon na lang. Pwedeng hindi eh. Required to reconnect yourselves to God. Para maging fruitful ang inyong pagsasama. May tanong? Ano? Ayaw pa rin po ang ating pag-usapan. Ha? By the way, ganun kami yung palag na Diyos Foundation. Hindi ko gusto mahirap na lugar. Para mabigay ng feeding program, seminar, lalo sa mga magulang. So they can produce functional children in the society. Sa ayaw natin hindi. Pag may dysfunctional children dyan, apektan na tayo lahat. Ito naman, may biktima naman yung dysfunctional children. So what we do to reduce poverty and also yung magiging responsable ng mga magulang, lahat ng mga scholars ay binibisita pa namin. And we need your help to continue to live this. Iikot mo mamaya ang basket, kahit magkano po ayon sa iyong kakayahan, sa iyong puso, pagbigay na po kayo magkano ayon sa iyong kakayahan at puso. At kung wala naman dalang cash, ay may dala rin siya ng QR code. Kaya may QR code po sila. Wala po problema. Okay? Congratulations to both of you and may God bless you.